Kiora everyone! For today's vlog, I will show you our house dito nga pala sa New Zealand. Don't get me wrong ha, tenant lang kami dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan kami nakatira. Sa lawak ng harapan, pwede kang mag-park dyan ng 4 to 6 cars. Dito nga pala sa New Zealand, wala kang makikitang mga kalat dyan sa paligid. Ganyan kadisiplinado yung mga tao dito. At wala kang makikita mga taong nakatambay lang sa kanilang bahay. Alam mo yon, puro busy yung lahat. Kaming dalawa lang mag-asawa yung nandito. Iniwan muna namin yung mga anak namin sa Pinas. Hindi dahil sa ayaw namin, gusto rin naman namin. Kaya lang syempre, hindi naman kami stable dito. Kailangan parehas kaming may work. At maayos na yung lagay namin. Pero sa ngayon, ang priority namin makabayad ng utang at makapag-ipon. Ang dami ko nang sinabi, mag-house tour lang naman ako. O tara na, buksan na nga natin. Okay, so iyan yung loob ng bahay namin. Dito nga pala sa taas, nandito yung living room. Ganyan lang siya kasimple. Hindi kami masyadong nag-stay dito kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, napakalamig. May 3 rooms dito. Dito yung isang ka-work ni Joey, si Kuya Arman. Dito yung room namin. Dito kami naglalambingan. At doon yung isa, si Richard. Pare-pare sila nagtatrabaho sa Taylor Preston as a butcher. At dito nga pala yung aming shower room. Alam nyo ba kahit may heater dyan, napakalaking pagsubok talaga sa araw-araw ang maligo. Alam nyo na kung bakit. At sinabi ko nga pala sa asawa ko na mag-house tour ako. Ayan, nag-vacuum na. Napakasipag at napakabait talaga niyan. At ito naman yung toilet namin. Dyan sa gilid, may isang lababo at may isang washing machine. Tara, labas tayo. Ipapakita ko sa inyo yung likod ng bahay. Huwag masyadong excited mga sisi ha. Kalma lang. Dito sa likod, hindi naman siya marumi. Malinis naman, kaya lang hindi lang ganun kaayos. Super busy kasi ng mga kasama ko dito. At maikwento ko na lang din pala sa inyo. Alam nyo ba, until now, para pa rin akong nananaginip kasi hindi ko ina-expect na makakarating ako dito. Kasi last year, nagbebenta lang ako ng lupa, ng bahay, tapos pagising ko, nandito na ako. Pati yung mga kakilala ko, nahihilo na sa akin. Eto nga pala yung mga tanim nila Ate Eileen at ni Mike, na kamatis. Pwede ka talagang magtanim sa lawak ng paligid. Para kahit paano, may libre din, diba? Ang number 1 pala ditong mataas ang cost of living ay syempre yung bahay. Per head kasi yung bayad dito. At ito nga pala yung kitchen namin. Pero pwede rin naman kayong kumuha ng bahay. Diskarte nyo na lang kung magkano yung contribution nyo, diba? Sa mga gustong pumunta rito o kahit sa ibang bansa, kailangan tatagan nyo yung loob nyo. Focus lang dapat sa goal. Hindi uso dito yung mga mahihina. Sa ilang linggo ko pa lang dito, grabe, sobrang na-culture shock talaga ako. Pero syempre, kailangan i-adapt mo yung lahat. O siya, punta muna tayo sa room nila Ate Eileen, dito sa may baba. Ito yung room nila, malawak. Ayan, may pang-exercise, pero hindi namin nagagamit. Ayan, yan yung labas na makikita nyo. Oh, diba? Lamig. Okay, akyat na tayo. Thank you, Ate Eileen. Naistorbo pa kita. O siya, next time ulit. Thank you.
Naistorbo ko na si Ate Aileen. Thank you. Next time ulit.